Pastor Arnel, kasama natin mula sa City of Pasig Ministers Alliance at sa Philippine Bible Society. Tayo po ay nakikiisa sa paggunita ng National Bible Month. Aking ipinoproklama mula sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 15, mga talatang 1 hanggang 4 at 11. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, pinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balita, inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pangahawakan ng salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pinoproklama aklat ng Efeso, Kabanatang 4, mga talatang 1 hanggang 4. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo rin maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Pagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan ang iisang Espiritu kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Yung pagpapasa. Aking ipinoproklama, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Aking ipinoproklama aklat ng Juan, Kabanatang 16, talatang 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Pagdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Aking ipinoproklama aklat ng Roma, Kabanatang 15, talatang 4. Ano bang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Aking ipinoproklama aklat ng Panaghoy, Kabanatang 3, mga talatang 21 hanggang 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ko magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Salamat. Maraming po salamat sa lahat po ng nagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ang pinagmumulan ng pag-asa sa ating lahat. Ngayon po, gusto ko pong tawagin sa ating pong pagtatapos si Bishop Rene Ensiong. Kasama po si Ma'am Maribik Velasco
para po magkaloob ng Bible sa ating pong Mayor Muli, palakpakan po natin ang bumubuo ng Philippine Bible Society at National Bible Month Celebration. Maraming salamat po sa ating mga panauhin at sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito mula sa institutional sector at Office of the City Administrator. Ako po si Maria Rosana Zamora. Ako naman po si Ms. Rowena Angela Raimundo mula rin sa Office of the City Administrator. Kami po ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Muli po tayo nagpapasalamat kina Bishop Rene, kina Pastor Arnel, sa lahat din po sila ng mga barangay ngayong umaga. Of course, kina Ma'am Maribig ng TBS. Maraming salamat din po. Maiksi lang po, kay Sir Dodot, sa ating mga konsehal. Una, business permit renewal pa rin po. Maraming salamat sa City Council natin dahil na-extend po ito. Na-announce naman po ito sa PIO. City Admin, ating matalinong City Admin, Attorney Jeron. Ayos naman po lahat, from DPLD, other regulatory offices. Medyo challenging lang talaga kasi bagong lipat, diba? Ang daming adjustment, ang daming transition na ginagawa. Pero kahit na ganun, maayos pa rin. May mga kailangan i-iron out, may mga kailangan improve o ayusin siguro. Pero generally, ay maganda, maayos naman po ang ating proseso. Pangalawa po, kasama ba natin HR ngayon? Hindi kasama po ba HR? Hindi pala kasama yung HR sa natin this morning. Pero di ko pa yata na-announce mula December, may mga JO pa po ba tayo dito? May ilan pa, may ilan pa. Pero sa totoo, konti na lang ang JO natin ngayon kasi pilit nating kinakasya. Sa mga opisina na may mga naiwan pang JO na matatagal na, tingnan natin ang isa-isa ba't hindi nyo nababudgetan yung casual items natin. Isilipin po natin yan. Pero sa totoo, konti na lang naman yan. Dahil halos lahat casual. Mas marami na nga tayong regular kaysa sa casual at job order combined. Di ba? Alam niyo naman po yan. Talagang pinaghirapan natin yan. Pero magandang balita para sa mga job order pa rin. Kasi akala ko alam na ng mga JO natin. Pero may kausap ako nung Biyernes lang, dalawang JO. Hindi daw nila alam. O baka mamaya, di pala kasi nila hawak yung ATM nila, kaya hindi nila alam. Mas mahirap yun. Pero di ba noong December 20, nag-announce o nag-issue ng memorandum ang DBM na pinapayagan ang mga LGU na magbigay ng additional na 7,000 pesos. Opo. Alam niyo naman po tayo, sa Pasig, sa halos lahat ng pwede, maximum po tayo, di ba? Naka-maximum tayo. Pag sinabing allowed, pag sinabing pwede, siyempre may guidelines din po, parang yung sa mga GGI natin, diba? Yung mga guidelines, hindi naman po yan. Siyempre pera ng taong bayan ginagamit natin.
may guidelines po yan, may proseso tayo, kailangan sumunod tayo. Pag hindi talaga tayo nagsubmit ng IPCR natin, pwede maapektuhan talaga yan. Ganun po talaga, kailangan sumunod po tayo. Ginagawa naman natin ng lahat para sa susunod naman na cycle ay ma-adjust natin, mas maging madali kahit paano. Pero kailangan sumunod tayo sa guidelines dahil hindi natin pera ng taong bayan yan na binibigay sa atin pang bonus. Pero sa lahat po, nakikita naman natin na makaksimum po tayo. At magandang balita po, noong December 20, kaya siguro take time din para i-process, hahanapan natin ng pondo. Dahil sa totoo, medyo late na po natin nalaman. Kung December 20 na issue, kung sunod na araw pa natin nalaman, tapos magpapasko na, holiday na. So, yun lang po, para lang alam ng lahat na may additional 7,000 tayo, alinsunod dun sa DBM Memorandum Circular. Yung mga jail, hindi nyo po alam? O alam nyo naman po, baka hindi lang aware yung nakausap ko nung Biyernes, ubus na. Ayan po. So, yun lang po. Magandang umaga. Have a great week ahead po. God bless po sa ating lahat. Adyo na tayo. Kaya po, nagbibigay na po sa atin ng aming Philippine Bible ng mga sample na po.